Sa ulo ng mga humahataw na balita, Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nasa Indonesia para sa kauna-unahang state visit. Hataw Balita. VP Sara Duterte matayo bilang officer in charge habang nasa state visit si PBBM. Hataw Balita. Utang ng Pilipinas umabot na ng halos 13 trillion peso. Hataw Balita. 10 araw na work leave para maipagluksa ang yumaong kamag-anak inihain sa Kamara. Hataw Balita. Iloilo City nasa ilalim ng state of calamity dahil sa cholera outbreak at gastroenteritis. Hataw Balita. At MCGI binigyang pagkilala ng City Social Welfare and Development ng Binian City sa Laguna. Hataw Balita. Una po sa ating mga humahataw na balita, dumating na po sa Jakarta, Indonesia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang unang state visit. Linggo ng hapon sa Pilipinas nang lumapag ang eroplano ng Pangulo sa Soekarno-Hatta International Airport sa Jakarta. Kasama nito ang kanyang may bahay na si First Lady Liza Araneta Marcos at ang anak na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Sa kanyang pagbisita, makikipagpulong ang Pangulo kay Indonesian President Joko Widodo, kung saan tatalakayin ang ukol sa defense, maritime, border, economic at people-to-people cooperation. Ilang kasunduan rin ang inaasahang malalagdaan dito. Sa kanyang pre-departure speech, umaasa si Pangulong Marcos na makakatulong ang Indonesia sa sektor ng agrikultura at enerhiya ng Pilipinas. Narito at pakinggan natin ang naging pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Beyond that, we will also be seeking the partnership and the help of our friends in Indonesia, from the President and for our friends in Indonesia for investment in the areas where we see that they can be of assistance, especially in the critical areas as we have identified them in agriculture and in energy. Hataw Balita. Samantala, nakatakda ring bumisita ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansang Singapore ngayong linggo. Pagkatapos ng kanyang pagbisita sa Indonesia, diretso si Pangulong Marcos sa Singapore para pa rin sa state visit mula September 6 hanggang 7 sa imbitasyon naman ni President Halima Yacob. Magkakaroon ng hiwalay na pagpupulong si PBBM sa Singaporean President at kay Prime Minister Lee Hsien Loong para talakayin ang bilateral relations ng dalawang bansa. Lalagdaan rin dito ang mga kasunduan ukol naman sa counterterrorism at pagpapalakas ng dalawang bansa ukol sa data privacy. Umaasa si PBBM na sa pagbabalik niya ng Pilipinas ay dala-dala na niya ang mga kasunduan, mga pamumunuhan na makatutulong sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa. That we will be coming back with a harvest of business deals to be signed in my state visits that will further strengthen our economic ties with both Indonesia and Singapore. All these initiatives that we will undertake on these state visits are very much in line with all of the priority areas that we have identified: the agricultural sector, the guarantee of food supply, the guarantee of prices, food prices that are affordable to ordinary Filipinos, the long-term plans that we have for energy, the long-term plans that we have for our emergence into the new global economy. Kasama rin sa delegasyon ng Pangulo sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Finance Secretary Benjamin Jokno, Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual,
Budget Secretary Mena Pangandaman, Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla. Hataw Balita. Simula kahapon, September 4 hanggang 7, si Vice President Sara Duterte muna ang mga ngasiwa sa opisina ng Pangulo ngayong nasa state visit si President Bongbong Marcos Jr. Sa Special Order No. 75 na inisyu ng Malacanang at pirmado na Executive Secretary Victor Rodriguez, itinalaga bilang officer in charge si VP Duterte bilang kahalili ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ay upang matiyak na magpapatuloy ang day-to-day operations si Office of the President habang nasa labas ng bansa ang punong ehekutibo. Si VP Inday Sara rin ang mga ngasiwa sa General Administration Executive Department, liban na lamang sa mga bagay na required ang Pangulo base na rin sa konstitusyon. Samantala, tutulungan naman ng lahat ng departamento, ahensya at iba pang kawani ng pamahalaan si VP Sara Duterte sa gampanin nito. Hataw Balita. Suportado ng Commission on Elections ang pagsasagawa ng hybrid na halalan o manual and automated elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, hinihintay nila na magpasa ng batas ang Kongreso na magpapahintulot nito. Maaari niya itong mas makapagbigay ng transparency sa gagawing mga botohan na mas makakapagpataas naman sa integridad ng halalan sa bansa. Hataw Balita. Itinakda ng Commission on Elections sa October 6 hanggang 13 ang barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ay sa kabila ng panawagan at nakabinbin panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ng nasabing halalan na nakatakda sa December 5, 2022. Kasabay ng pagsisimula ng election period sa October 6 ay magsisimula ring ipatupad ang gun ban hanggang December 12. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ang mga nakakuha na ng gun ban exemption ngayong taon ay exempted na rin sa gun ban sa buong duration ng election period. Magsisimula naman ang campaign period mula November 25 hanggang December 3. Sakaling matuloy ang BSKE, magsisimula ang botohan sa December 5 alas 7 ng umaga at magtatapos ng alas 3 ng hapon. Sa January 4 naman ang huling araw ng pag-aain ng Statements of Contributions and Expenditures o SOSE. Hataw Balita. Matapos ang halos 2 dekada, nagretiro na sa Commission on Elections si COMELEC Education and Information Department Director James Jimenez. Sa isang pahayag, inanunsyo ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ang pag-aproba ng COMELEC NBank sa retirement request ni Jimenez noong August 2, 2022. Si Jimenez ay naging direktor ng COMELEC Education and Information Department noong 2004 at tagapagsalita ng komisyon mula pa noong 2007. Na-relieve bilang spokesperson si Jimenez noong Mayo ngayong taon matapos masangkot sa kontrobersiya na nauwi sa pagkakansela ng presidential at vice presidential debates. Pinalitan siya bilang tagapagsalita ni Law Department Director Rex Lodianco. Nagpasalamat naman ang poll body sa ilang taong serbisyo ni Jimenez sa bansa sa pamamagitan ng komisyon. Hataw Balita. Lumobo sa record high na 12.89 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng buwan ng Hulyo ayon sa Bureau of Treasury. 0.8% o 96.9 billion pesos ang itinaas nito mula sa dating 12.79 trillion pesos noong Hunyo. Ayon sa Treasury, ang lalong paglaki ng utang ng bansa ay bunsod ng net issuance ng domestic at external loans, gayon din ang adjustment sa mga currencies. Ang total debt stock ng Pilipinas sa pagtatapos ng Hulyo ay 68.5% na domestic borrowings, habang ang nalalabing 31.5% ay foreign debts. Gayunpaman, ang debt to gross domestic products ratio, ang utang ng bansa relative sa ating ekonomiya ay bumuti. Mula sa dating 63.5% sa unang quarter ng taon, naging 62.1% ito sa ikalawang quarter. Pero mas mataas pa rin ito kumpara sa internationally accepted threshold. Hataw Balita.
Inihain sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill No. 2345 o ang Bereavement Leave Act of 2022. Layo ng inihaing batas na makapag-file ng leave ng hanggang 10 araw ang mga manggagawa na namatayan ng kamag-anak. Ayon sa mga may akda ng panukalang batas na sina Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez at Jude Asedre, dapat bigyan din ng sapat na panahon ang mga empleyado na magluksa at maasikaso ang pagamatay ng kanilang mahal sa buhay. Sa ilalim ng House Bill No. 2345, bibigyan ng 10-day leave ang mga empleyado sa pribado at pampublikong sektor nang walang ikakaltas sa kanilang sweldo. Samantala, haharap naman sa karampatang parusa ang mga employer na hindi susunod sa nasabing panukalang batas. Kabilang dito ang President, Vice President, Chief Executive Officer, General Manager, Managing Director o Partner na mismong responsable sa hindi pagbibigay ng bereavement leave sa kanilang empleyado. Maaari silang makatanggap ng multa ng hindi hihigit sa 20,000 piso o pagkakakulong ng 15 araw hanggang 1 buwan. Ang Department of Labor and Employment at ang Civil Service Commission ang siyang aatasang maglabas ng rules and regulations sa pagpapatupad ng nasabing panukala kung maisa sa batas ito. Hataw Balita. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si dating Department of Foreign Affairs Secretary Ted Locsin Jr. bilang Ambassador Extraordinary at Plenipotentiary ng United Kingdom of Great Britain at Northern Ireland. Kinampirma ito ng Office of the Press Secretary kahapon. Bago ma-appoint, nagsilbing DFA Chief si Locsin sa ilalim ng Duterte administration. Hataw Balita. Nasa 368 drivers at konduktor ng bus ang sumalang sa isinagawang surprise drug test ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX noong Biyernes. Siyam dito na mga konduktor at driver ang nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga. Nasa kustudiya na ngayon ng Land Transportation ang mga ito habang ang nakulektang urine sample ay isa sa ilalim naman sa confirmatory tests. Hataw Balita. Sumuko sa 22nd Infantry Battalion ang dalawang hinihinalang miyembro ng New People's Army kahapon sa lalawigan ng Sorsogon. Dala nito ang dalawang M16 rifles at mga bala. Matapos ang pagsuko ay tinuro din ng mga residente ng barangay Calmayon, Puban, Sorsogon ang lugar na posibleng pinagtaguan ng mga dekalibring baril, mga bala at mga pampasabog ng mga rebelding grupo. Natagpuan sa lugar ang isang container na nakabaon sa lupa na naglalaman ng 3 M16 rifle, mga bala at pampasabog. Hataw Balita. Dumating na po sa Jakarta, Indonesia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang unang state visit. Linggo ng hapon sa Pilipinas nang lumapag ang eroplano ng Pangulo sa Soekarno-Hatta International Airport sa Jakarta. Kasama nito ang kanyang may bahay na si First Lady Liza Arneta Marcos at ang anak na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Sa kanyang pagbisita, magkikipagpulong ang Pangulo kay Indonesian President Joko Widodo, kung saan tatalakayin ang ukol sa defense, maritime, border, economic at people-to-people cooperation. Ilang kasunduan rin ang inaasahang malalagdaan dito. Sa kanyang pre-departure speech, umaasa si Pangulong Marcos na makakatulong ang Indonesia sa sektor ng agrikultura at enerhiya ng Pilipinas. Narito at pakinggan natin ang naging payag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Beyond that, we will also be seeking the partnership and the help of our friends in Indonesia, from the President and for our friends in Indonesia for investment in the areas where we see that they can be of assistance, especially in the critical areas as we have identified them in agriculture and in energy. Hataw Balita. Samantala,
Samantala, nakatakda ring bumisita ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansang Singapore ngayong linggo. Pagkatapos ng kanyang pagbisita sa Indonesia, diretso si Pangulong Marcos sa Singapore para pa rin sa state visit mula September 6 hanggang 7. Sa imbitasyon naman ni President Halima Yacob. Magkakaroon ng hiwalay na pagpupulong si PBBM sa Singaporean President at kay Prime Minister Lee Hsien Loong para talakayin ang bilateral relations ng dalawang bansa. Lalagdaan rin dito ang mga kasunduan ukol naman sa counterterrorism at pagpapalakas ng dalawang bansa ukol sa data privacy. Umaasa si PBBM na sa pagbabalik niya ng Pilipinas ay dala-dala na niya ang mga kasunduan, mga pamumunuhanan na makatutulong sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa. I expect that we will be coming back with a harvest of business deals to be signed in my state visits that will further strengthen our economic ties with both Indonesia and Singapore. All these initiatives that we will undertake on these state visits are very much in line with all of the priority areas that we have identified: the agricultural sector, the guarantee of food supply, the guarantee of prices, food prices that are affordable to ordinary Filipinos, the long-term plans that we have for energy, the long-term plans that we have for our emergence into the new global economy. Kasama rin sa delegasyon ng Pangulo sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Finance Secretary Benjamin Jokno, Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, Budget Secretary Emena Pangandaman, Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balasacan, at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla. Hataw Balita. Pangungunahan ng Department of Foreign Affairs ang pagresolba sa kaso ng OFW na si Jane Veloso na ngayon nahaharap sa bitay sa Indonesia dahil sa drug trafficking accusation. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople, ito ay dahil ang DFA ang may mas alam sa kaso ni Veloso mula nang ito ay magsimula. Sigurado rin ana siya na sasang-ayunan ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang kahalagahan na isa lang ang boses sa kaso na may napakasensitibong dimensyon gaya ng kaso ni Veloso. Dagdag pa niya, nakipagkita na siya kay DFA Secretary Enrique Manalo kasama ng kani-kanilang undersecretaries para pag-usapan ng bilateral labor talks at iba pang issue kasama na ang kaso ni Veloso. Kasalukuyang nasa Indonesia si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa isang state visit. Umaasa ang pamilya ni Veloso na matutulungan ni Pangulong Marcos na mapauwi ang kanilang kaanak na nahaharap sa death row sa nakalipas na 12 taon. Hataw Balita. Nakiusap ang Baguio City LGU sa mga strawberry sellers sa lungsod na bantayan ang kanilang mga kasamahan na nagdaragdag ng sira o reject strawberry products sa kanilang mga paninda. Ito ay matapos makatanggap ng report ang lokal na pamahalaan ng Baguio mula sa ilang turista kaugnay ng pandaraya ng ilang strawberry sellers sa kanilang produktong strawberry. Ayon sa ulat, fresh ang mga displayed products, ngunit hinahaluan ang mga ito ng bulok o sirang strawberry habang tinitimba. Agad namang nagsagawa ng inspeksyon ang City Permits and Licensing Office, Mayor's Office at ang Market Division ng City Treasury Office sa Baguio Public Market matapos matanggap ang ulat. Paalala ng Baguio LGU sa mga market stall owners na mapanatili ang magandang imahe ng market vendors sa lungsod. Hataw Balita. Sa kabila ng pambabatikos ng Health Department at ilang mga eksperto sa pagluluwag ng health protocol sa Cebu City, pinagtanggol naman ni Cebu Governor Gwen Garcia ang optional face mask policy ni Cebu City Mayor Michael Rama. Ayon kay Garcia, dahil isinailalim sa state of emergency ang bansa, may kontrol ang DOH sa mga health operations ng mga LGU. Ngunit sa loob lamang ito ng 6 na buwan,
Nakasaad anya sa RA 7160 o ang Local Government Code na may karapatan na o ang local autonomy ang mga LGU na magpatupad ng pulisiya sa kanilang mga nasasakupan. Kaya hindi na anya kailangan pa ni Mayor Rama na kumonsulta pa sa DOH bago magpatupad ng mga batas. And it's time that we move on. The economy has been devastated for too long because of the restrictive policies that have been crafted by those who have not seen the actual situation right here on the ground. Because you cannot at all times keep on directing local government units to follow your policies. Noong Hunyo, unang naglabas na executive order si Garcia sa optional face mask sa mga outdoors at open spaces. Hataw Balita. Umakyat na sa 342 ang tinamaan ng acute gastroenteritis o impeksyon sa bituka. 8 ang nasawi, 85 ang nasa ospital, 58 ang nagpapagaling at 191 na ang nakarecover. 8 ang kumpirmadong may kolera. Dahil dito, isinailalim na sa state of calamity ang buong lungsod upang magamit ang 12.5 million pesos na Quick Response Fund para sa medical personnel, pagbili ng mga medical supplies, gamot, gasolina at iba pang mga gastusin. Batay sa isinagawang bacteriological test ng City Health Office sa mga water resources sa lungsod, may higit 50 mga balona ang positibo sa E. coli at coliform. Ganon din ang higit sa 10 water stations sa lungsod na kontaminado ng E. coli at coliform. Ipinasara naman ng lokal na pamahalaan ng mga water stations at balon na nagpositibo sa bacteriological test o mayroong E. coli at coliform bacteria. Hataw Balita. Nominado si Jolenda Lumasi, isang katutubo mula sa Kadaklan, Barlig Mountain Province, sa Search for Outstanding Rural Women o SOAR ng Department of Agriculture. Si Lumasi ay ang founding president ng Kadaklan Fish Folk Organization at dating presidente ng Kadaklan Heirloom Women's Organization sa probinsya. Ang SOAR ay taunang isinasagawa ng DA na layong kilalanin ang mahalagang papel ng mga kababaihan sa rural communities at ang kanilang naging kontribusyon sa lipunan. Bukas ang SOAR sa lahat ng Filipino rural women sa mga lugar na mayroong high poverty incidence, particular sa mga 4th at 6th class municipalities na may kinalaman sa agrikultura at fishery-based activities. Hataw Balita. Nagsagawa ng search and rescue exercise ang Philippine Coast Guard and U.S. Coast Guard sa karagatan ng Mariveles, Bataan nitong Biyernes at Sabado. Ayon kay PCG Fleet Commander CG Rear Admiral Charlie Rances, layunin ng pagsasanay na tugunan ang mga hamon sa maritime safety sa pamamagitan ng pag-assess sa kakayahan ng PCG at USCG sa pagpapalitan ng impormasyon at interoperability sa karagatan. Ayon naman kay U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, layunin ng pagsasanay na makatulong na maabot ang mithiin para sa mas konektado, bukas at ligtas na Indo-Pacific. Maliban sa search and rescue exercise, kabilang sa naging drill ang communications, maneuvering, photo, pagdedecode ng mensahe sa pamamagitan ng flag hoisting, flashing, publication, small boat operations, boarding operations at medical assistance. Hataw Balita. Depopulation sa bayan ng Santa Magdalena sa Sorsogon isinagawa matapos magpositibo sa African swine fever ang 3 baboy sa bayan. Si Anthony Ferreras, humahataw. Hataw Balita. Kinumpirma ni Santa Magdalena Mayor Mark Jewelry Lozano ang pagkakaroon ng African swine flu sa bayan matapos magpositibo ang 3 sa 20 blood samples na ipinadala sa probinsya. Kaugnay nito, nagsagawa na ng depopulation at disinfection sa bayan ng Santa Magdalena upang maiwasan ang pagkalat ng ASF sa iba pang bahagi ng bayan. Nagsagawa na din ng control points sa papasok at lalabas ng mga baboy at mga meat products.
Matapos ang pagkakaroon ng ASF sa Santa Magdalena, nagsagawa naman ng choke point sa bayan ng Bulan at pinagbabawalan na ang pagpasok ng buhay na baboy, fresh meats at processed meat galing sa ibang lugar upang wag nang makapasok pa ang virus sa bayan ng Bulan. Samantala, nagbigay na ang pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Edwin Buboy Hamor ng mga relief goods sa 14 na pamilyang apektado ng ASF sa bayan ng Santa Magdalena. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Sorsogon, Anthony Ferreras, humahataw. Hataw Balita. Arestado sa operasyon ng Philippine Army at Philippine National Police ang Regional Finance Staff ng Komiteng Rehiyon Panay na si Lenilyn Janas alias Sandra noong Biyernes ng tanghali sa Rojas City, Capiz sa pamamagitan ng search warrant. 3 suspect sana ang aarestuhin ng mga otoridad dahil sa illegal possession of firearms and explosives. Ngunit wala ang 2 kasamahan ni Janas. Na-recover sa suspect ang mga baril, bala, hand grenade, dokumento at iba pang mga ebidensya. Sa pagkakahuli ng isa sa mga top finance officer ng CPP-NPA sa Panay, naniniwala ang 3rd Infantry Division na mapipigilan na ang pangungutong ng mga rebelde. Hataw Balita. Clearing operation sa 5 barangay sa Atok, Benguet nagpapatuloy matapos gumuho ang lupa at bato sa lugar bunsod ng walang tigil na mga pag-ulan. Si Robinson Flores, humahataw. Hataw Balita. 5 barangay ng bayan ng Atok, Benguet ang nakapagtala ng landslide at rockslide noong weekend. Kabilang na dito ang Barangay Katubo, Barangay Kaliking, Barangay Poblasyon at Barangay Nagway. Patuloy ang sinasagawang clearing operation sa lugar ng mga tauhan ng pamahalang panlalawigan, lalo na sa Kolbong o Yusan sa Atok kahapon. Dito sa LGU ng Atok wala pa tayong gamit na heavy equipment. Meron pero isang maliit na backhoe. Kaya nagpapasalamat kami sa province ng dito sa Benguet kasi nagpadala sila ng heavy equipment na maglinis provincial road. Saka dito sa National Highway, dito yung equipment ng DPWH. Ayon kay Mayor Franklin Smith ng Atok, Benguet, isang pamilya ang naapektuhan ng landslide sa lugar kung saan isang bahay ang natabunan dahil sa pagguho ng lupa. Dito sa may Luwakan, Washington, dito sa may Barangay Katubo, paling natabunan yung bahay. Walang Panginoon, wala namang na pamilya. Buti na lang wala sila. Pinapayuhan ang publiko na sundin ang lahat ng kinakailangang pag-iingat, lalo na ngayong tag-ulan na madulas ang kalsada at madalas ang zero visibility. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Robinson Flores, humahataw. Hataw Balita. Nasa 2 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat ng Cavite Police matapos ang isinagawang drug buy-bust operation sa Imus City, Cavite. Samantala, arestado rin sa operasyon ng PIDEA ang isang barangay tanod at asawa nito sa Santiago City, Isabela. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Pasado alas 11 ng gabi noong Sabado na magsagawa ng drug buy-bust operation ng Cavite Police at Regional Drug Enforcement Unit 4A sa Barangay Pasong Buaya 2, Imus City, Cavite. Arestado sa operasyon ang 2 high-value targets sa mga otoridad. Nakumpiska sa mga ito nasa 300 gramo ng hininalang shabu na may tinatayang halaga na mahigit 2 milyong piso. Sa Isabela naman, naaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isinagawang drug buy-bust operation sa Barangay Batal, Santiago City, Isabela ang isang barangay tanod at asawa nito. Nakumpiska sa naarestong barangay tanod ang nasa 4 na pakete ng hininalang shabu at 4 na bloke ng suspected marijuana hashish na may tinatayang halaga ng 1 million pesos. Sa ngayon ay hawak na ng mga otoridad ang mga naarestong suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita.
Sumuko ang 8 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter Karyalan Faction sa 33rd Infantry Battalion sa Maguindanao nitong Biyernes. Hindi na pinanganlan ng mga sumuko dahil sa kanilang seguridad. Kanila namang isinorender ang 4 na Garand rifles, isang M203 grenade launcher, isang M79 grenade launcher, isang Mosin Nagant rifle at isang M1911 caliber 45 pistol at mga bala. Isinailalim na sila ngayon sa reintegration program upang matanggap ang benepisyong laan mula sa pamahalaan. Ang BIFF ang isa sa tinitinan ng Philippine National Police na nasa likod ng pag-ambush sa hepe at sa mga tauhan ng Ampatuan Municipal Police Office sa lalawigan ng Maguindanao noong Martes. Hataw Balita. Inilunsad sa Camarines Norte ang kauna-unahang Tech for Ed Center sa isla ng Barangay Banokbok sa bayan ng Vinzons. Pinangunahan ang proyektong ito ng Department of Information and Communications Technology o DICT, katuwang ang pamahalaang panlalawigan, lokal na pamahalaang bayan ng Vinzons at komunidad, Global Services and Operations Philippines Incorporated. Ang Tech for Ed ay isang pambansang inisyatibo na naglalayong paunlarin ang digital skills and knowledge ng bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng Tech for Ed Center sa tulong ng mga partners na ilalapit sa bawat mamamayan ang mga impormasyon, serbisyo at iba't ibang kaalaman tungo sa pag-unlad. Para patuloy na maging updated sa mga activities ng Tech for Ed, i-follow ang kanilang official Facebook page na Tech for Ed Centers at ang kanilang Instagram at Tech for Ed Doc Office. Hataw Balita. Nasa pangangalaga na ngayon ng Community Environment and Natural Resources Office o CENRO ng GLAN, Sarangani Province ang 2 adult Philippine tarsier na natagpuan ng mga magsasaka sa Sitio Cambuling, Barangay Calabanit, GLAN na natagpuan Kamakalawa. Ayon kay Dr. Vernie Reno L. Asperga, ang GLAN Municipal Veterinarian aktibo. Walang sugat at malusog ang 2 tarsier. Sa parehong araw, pinakawalan din ang 2 tarsier sa isang lugar na ligtas o sa isang ligtas na lugar. Isinagawa ng CENRO ang Information Education and Communication Campaign sa komunidad para turuan ang mga residente sa kahalagahan ng mga wildlife species. Itinuturing na near-threatened species ang mga Philippine tarsier sa ilalim ng International Union of Conservation of Nature dahil sa bumababang populasyon ng mga ito. Pinoprotektahan ng mga Philippine tarsier sa ilalim ng Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act na kung saan ay ipinagbabawal ang pangangaso, pagpatay at pag-aalaga ng mga ito. Hataw Balita. 35 MSMEs lumahok sa isang trade fair sa Nueva Ecija bilang pasimulan ng pagbangon matapos ang health crisis dahil sa COVID-19. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita. Katuwang ang Department of Trade and Industry highlight sa naturang trade fair ang mga tsinelas gawa ng Gapan, Prutuay na Bungabon at Palayan City, processed food ng Cabanatuan City, dairy products ng Muñoz, handicraft ng bayan ng Quiapo. Ayon sa DTI, pagkakataon na rin umano ito na matulungan ang maliliit na negosyante na muling makabangon sa kalugihan matapos ang health crisis na naranasan ng mundo dahil sa COVID-19. Naganap yung trade fair, lalo na ngayon po sa sitwasyon po natin na hindi pa tayo nakakahawang talaga sa pandemya. Ito po ay pagkakataon ng ating mga MSME o entrepreneur na makabangon, magsimula ng panibagong pag-asa at ang karagdagan sa kanilang mga negosyo. Team lang din eh. Hindi bili ka ng mga cheap brand na wine. So, why not support the local the local industry? So, bibili ka rin ng chichirya, then supportahan mo lang din sila. Kasi nagninegosyo din po. Lalagpasan natin yung kasabihan na craft mentality pagka gano'n. Pag nagsusuportahan tayo sa pamamagitan ng pag-purchase natin ng mga local products ng mga kababayan natin.
Target ng DTI na makabenta ng 500,000 piso hanggang sa pagtatapos ng trade fair hanggang sa araw ng Martes. Nananawagan ngayon ang nasa 35 micro, small and medium enterprise na lumahok sa isang trade fair sa isang mall sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nais ng mga ito na tangkilikin ng mga mamimili ang kanilang produkto para muling maipakilala sa mga karatig lalawigan ang mga gawa sa kanilang lugar. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Nueva Ecija, Danny Monar, humahataw! Hataw Balita! Members Church of God International Binyan Laguna Chapter tumanggap ng pagkilala sa isinagawang 4th founding anniversary ng Bahay Pag-asa ng Binyan City Social Welfare and Development dahil sa pagsuporta ng grupo sa ahensya. Hataw Balita! Sa nakalipas na 4 na taon, aabot na sa 300 kliyente ang kinupkop ng Bahay Pag-asa ng City Social Welfare and Development ng Binyan City. Unang natatag ang Bahay Pag-asa taong 2018 sa layong natulungan ang mga kabataang nangangailangan ng reformasyon. Napansin namin dito sa City of Binyan, medyo dumadami na rin yung mga street children na abandona, abused children. Ano? So, tapos recently pa, nauso pa yung ginamit ng mga bata sa pagdidil ng drugs. So, ginawa ang Bahay Pag-asa, katulong ang City Prosecution Office, Public Attorney's Office at mga judges na tumulong tayo sa mga kabataang nabibiktima. Sa pagsapit ng ika-4 na taong anibersaryo ng compound, nagpaabot ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan ng Binyan sa mga organisasyon na walang sawang sumusuporta sa advokasya ng pamahalaan na tulungan ang mga kabataang kinukupkop sa center. Isa ang Members Church of God International Binyan Laguna Chapter sa mga donors ng center na nagsasagawa ng feeding program at gift giving sa mga kabataan. Church of God International. Napapunod ko ito yung MCGI Cares kaya Brother Rason na ako'y natutuwa dahil very active, no? Very active kayo dito sa lungsod ng Binyan. Kapag po mayroon ding may tutulong ang pamahalang lungsod, ay lapitan nyo lang po ako. Pero sa ngayon, panay pasasalamat po ang aming pinaabot sa inyo. Ayon sa CSWD, malaki ang naitutulong ng mga donasyon na ibinibigay ng mga NGOs at ilang private organization para sa mga minors sa kinukupkup nila sa Bahay Pag-asa. Ang nakakatawa kasi ma'am, every time na may visit, syempre may mga fresh faces silang nakikita. Oo, kasi syempre sila ay confined sa 4 walls ng ating center. So, fresh faces, yan. And then yung inspiration na nabibigay sa kanila kasi na-realize nila, naisip nila na hindi sila nakakalimutan na kahit ano man ang ginawa nila, meron pa rin mga tao na nag-reach out sa kanila. Nananawagan naman ang departamento sa mga residente at mamamayan ng lungsod na huwag magsawang tumulong sa advokasya ng lungsod na matulungan ang mga kabataang kanilang nirereforma. Tayo po ay tumulong sa tamang paraan, huwag po sa lansangan. So meron po tayong mga bata na nasa mga center. Ito po ay official na talagang mga bata na na-assess na namin. So kung gusto niyo pong tumulong, pwede po kayo makipag-coordinate sa amin. Ingatan na lang po natin na sa lansangan kasi the more na binibigyan po natin yung mga bata sa lansangan, parang hinihikayat po natin lalo na magstay sila doon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Francesca Belleza, humahataw. Pagkain, trivia, inaabangan, kultura at iba pang makikita. Patikim Probinsya. Nagsagawa ang Department of Agriculture sa Caraga ng Agribusiness Support for Promotion and Investment in Regional Exposition Trade Fair 2022 sa Robinson's Place, Butuan City. Si Rachel Taldanes may patikim. Hanap mo ba'y pagkaing maaaring ibigay sa mga kaibigan at mahal sa buhay? Mura at tiyak na magugustuhan ng masa? Kung oo ang sagot mo, abay halina't mamasyal sa Caraga. Dahil dito,
Iba't ibang produktong gawa ng mga magsasaka at mangingisda ang ibinida sa isang product showcase sa Butuan City. Kasama na dyan ang Higakit Ram ng Surigao del Norte, Cleo's Chicharon at Miracle Fruit ng Agusan del Sur, Pijanga ng Agusan del Norte, at Tuna Flakes ng Surigao del Sur. Layunin ng BA na matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na maipromote ang produktong sila mismo ang gumawa. Kaya ito ay naging isang Aspire where every booth, layunin ng mga gobyerno natin, na ating pamahalaan na ma-display yung mga produkto ginawa ng ating mga farmers. Nagpapasalamat naman ang mga exhibitors sa ganitong pagkakataon dahil malaking tulong ito sa pag-promote sa kanilang mga produkto. Kami isip o sa mga sa local government, dako kayo may pasalamat sa Department of Agriculture through Agribusiness and Marketing Division nga nagbugna ni ining Aspire Caraga aron sa pag-showcase sa mga locally produced sa mga atong mangingisda. Ang Aspire Caraga ay isang 3-day activity na pinangunahan ng Department of Agriculture kasama ang Department of Trade and Industry o DTI, national government agencies, Philippine Chamber of Commerce Industry at ng local government units na may temang Strengthening Digital Marketing Towards Agribusiness Prosperity. Eat local, buy local. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Richelle Toldanes, Humahataw. Hataw Balita. At Gladys, tayo po ay nag-aanyaya sa ating mga kababayan para sa panibagong session ng mass indoctrination mamayang alas 7 ng gabi. Ito po ay mapapakinggan sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng member Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung mayroon po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Tesalonica, Kapitulo 4 at talatang 3. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapig. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, 5 sa buwan ng Setyembre 2022. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Gladys Tuwabi. At ako naman po si Lelaine Moreno at dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samahan nawa po tayo ng Panginoon at salamat po sa Diyos.